Then how to compute the total monthly pension. So we have, or it will depends on the following three factors. So una, syempre, the number and amount of monthly contributions paid by the retiree natin or the average monthly salary credit. So yan po ititignan natin ha. So number and amount of monthly contribution. So it will matter kung mas marami na ihulog mo, kung gaano ka ba katagal na. Ito po yung credited years of service natin. Gaano katagal na po ba tayo na miyembro ni SSS. So yan yung pag-uusapan din natin mamaya kung paano po bakunan yan. And the number of dependent children if any. So to compute for the average monthly salary credit naman, we will be using these two formulas. So dito po siguro kung may mga naririnig kayo na ay ma'am, kailangan daw pala tataasan ko yung last 5 years ko. Yung iba po ganun, yung nakakarating sa kanila. Siguro masasabi natin na itong number 1 yung alam nila. Pero hindi nila alam na the sum of the last 60 monthly salary credits, pero may divisor tayo na 60. And meron pang isang computation, pwede rin naman na lahat ng mga monthly salary credits na nabayaran mo, na lahat na ibinayad mo, divided by ilan ba yung mga naihulog mo. So yun po yun. Hindi kami nakadepende lang na ay kailangan yung last 5 years itaas mo. Hindi namin po ina-advise yun. Okay? So titingnan pa rin natin, ano po ba yung mas malaki? Ano po ba yung mas higher benefit, diba? If in case po na ito yung gamitin namin para po sa miyembro. So to compute for the credited years of service, we will use this formula. So we have this. Ayan, ito na po si ating credited years of service. Pag CYS po, credited years of service po yan ha. So A plus B plus C. So ganyan lang naman daw po. Pero if in case na na-covered ka after January 1985, B plus C na lang po siya. So ano po ba yung sinisignify nitong A, B sa kasi natin? So sa letter A, number of calendar years from date of coverage up to 1984. Ayan, may hulog ka man or wala. Sabihin na natin, 1970 pa lang, member ka na ni SSA. So, at least may 15 years ka na agad. Ganun po ang bilangan po natin dyan. Pero CYS po yan, ha? Credited years of service. The next po, letter B, from 1985 to 2001. So, please take note po ng mga years na binabanggit ko kasi yan po yung mga factor na determining factor po namin kapag po kami ay nagko-compute. So, unang-una po, kailan ka ba naging member ni SS up to 1984? So, ibig sabihin, ito po yung mga naging member namin na prior to January 1985. Sa letter B naman, from 1985 up to 2001, at least daw dapat may 6 na contribution ka sa loob ng isang taon para ikaw ay makakuha ng at least 1 credited years of service. So, yan po yung ating letter B. And ang term namin is from 1985 to 2001. Ibig sabihin, kasama po sa bilang si 1985, hindi nyo po siya i-deduct, hindi nyo siya i-minus. Baka pag nagbilang tayo, 2001 minus 1985, mali na po agad tayo doon. So kung from 1985 to 2001, may at least 6 months contribution ka, dapat po ang sagot mo dyan ay 17, hindi po 16. Okay? Then letter C naman, from January 2002 up to the present na po ito, medyo sisimplify ko lang kung ano po yung ibig namin sabihin dito. Sa letter C naman, from January 2002 up to the present, divisible by 12 naman. So what's the difference between B and C? Sa letter B, kung 1985 to 2001 po ang pag-uusapan natin, kung ikaw ay may hulog lang na 2, 3 nung 1985 or 1986, 0 yung calendar year, yung credited years of service sa 1985 kasi dapat daw at least may 6 months ka. Samantalang sa letter C, from January 2002 up to the present, kunwari may naihulog ka kahit man lang 3, i-divide natin yan by 12. So, nag-earn ng 0.25 yung credited years of service mo. So, yun po ibig sabihin ng ating letter C, divisible by 12. So, 0.25, kung naka-6, 0.5, kung naka-9 ako ma'am, 0.75. Pag naka-12 talaga,
1 credited years of service. Ganun po ibig natin sabihin dyan. So mamaya po meron tayong computation para mas maintindihan po natin itong formula natin. Okay, so this is the formula of monthly pension. Actually, we have 3. Kasi sabi nga po namin, kapag na-determine nyo na yung average monthly salary credit nyo, yung AMSC kanina, and yung credited years of service, based on your contributions, you can now use these 3 formulas to compute for the monthly pension. And syempre, kung ano po yung formula na magbe-bear ng highest amount shall be the member's monthly pension. So yan yung iisa-isahin natin ngayong umaga po ito. Sana nakakasunod pa rin tayo. So syempre, sisimulan natin dito sa number 1. Followed by ito. Itong number 2, ito yung kadalasang advice namin. Kunwari, binigla lang kayo ng kakilala nyo o talaga nakinig ka ng webinar ni SSS. So sige nga, ito kasi yung average monthly salary credit ko. Magkano kaya yung makukuha ko? So kunwari, sinabi niya, 20,000 kasi yung average monthly salary credit ko. So what is 40% ng 20,000? So alam niyo na agad. Diba? So, sasabihin niyo po agad sa kanya 8,000, pero more or less. Ayan. So, para safe tayo, ganun lagi. More or less mga 8,000 yan. Kasi may iba pa naman mga determining factor Talagang i-check mo, yan. Baka may mga dependents ka pa. Ganun. Pero syempre, isa-isahin po natin itong tatlo. And yung pangatlo naman, for the minimum pension. Ito naman yung mga naghuhulog ng sabihin na natin dati kasi way back mga lang yan 80, 90 pesos, 110, again 240, ngayon 390, kung self-employed ka 400, diba yung minimum natin na contribution. So kung talagang mula na naging member ka hanggang ngayon magre-retire ka na, talaga nandun ka lang sa minimum na contribution. For sure, if you have at least 10 credited years of service, 1 to per month po yan. Kapag naman at least 20 credited years of service and up, 2,400 per month po siya. Pero syempre may additional tayo, diba? Starting po noong January 2017, may 1,000 additional benefit tayo. And 13th month pension, this is given every December. It is equivalent to 1 month pension. Kaya kanina sabi ko nga po masaya ang ating mga nanay, tatay, lola at lola tuwing December. So for the sample computation, so Vico would like to file for his retirement benefit. Siya po ay pinanganak ng August 16, 1951 at tuloy-tuloy na-employ siya sa company starting from August 1972 at binigay na namin yung average monthly salary credit. So tatandaan natin lagi, ilang taon na po ba si Vico, So dito po, first, we need to determine the basic monthly pension. Kasi dito yung pag-uusapan din po natin kung ano po ba doon sa date of retirement ang gagamitin natin para sa formula po na to. So first po, we need to determine the basic monthly pension. Since given na yung average monthly salary credit na 16,000, we will proceed na po with the computation of credited years of service. So ang kanina po na binigay na formula is CYS is equals to A plus B plus C. Dahil 1972 pa lang, member na ni SSS si Vico at sabi continuously tuloy-tuloy, talagang naguhulog siya kay SSS. So ang letter A natin from 1972 to 1984, that would be equivalent to 13 credited years of service. So ito po yung binanggit ko kanina sa letter B, 1985 to 2001, and then January 2002 to December 2012 kasi ang retirement po niya doon is nag-retire daw po siya by the month of April 2013. So we need to exclude po kasi yung semester of contingency. So kung April 2013 siya, parang yung tinuro ko kanina, doon po sa kapag naka 120 months. Ito naman po, kung April 2013 siya, yung date of separation po niya, tatanggalin natin yung January to June 2013. Kaya ang pinagbasihan natin is up to December 2012 lamang po. So the total credited years of service is 41. Okay? So ngayon, gamitin na natin yung natutunan natin kaninang computation, yung tatlong computation natin. So let's start with
Yung number 1, ito po siya, yung medyo mahaba kanina, no? So, 300 plus, sabi nila kapag to po may mga open and close parenthesis sa math, di ba, inuuna po yan, yung MDAS rule natin. Ayan, so tingnan po natin yan, no? 20% times 16,000, kasi 16,000 po yung average monthly salary credit niya. And then 2 plus 2% ng 16,000. Then, CYS minus 10. So, ito po yung ating first computation. At ang nakuha natin dito is 13,420. So, ito naman po yung sinabi ko kanina na pinakamadali kapag binigla kayo, no, na sinabi sa inyo. Basta ito yung mga hulog ko, magkano nga yung magiging computation ng retirement ko. Ayan. So, sa number 2 po, dahil 16,000 ang average monthly salary credit niya. So, 40% po ng 16,000 is 6,400. Siyempre, sa minimum, though kung mapapansin natin, matataas naman yung hulog, 16,000. So for sure, hindi naman po talaga siya po pwede dito sa minimum, diba? Pero kung pag-uusapan natin is yung CYS, yung credited years of service po ni Vico, ang ibibigay natin sa kanya sa number 3 is yung 2,400. So out of these 3 formulas, ang pinakamataas, ang highest po sa lahat ay ang number 1. So ito po yung magiging pension ni Vico. Okay, plus 1,000 additional benefits starting January 2017 and 13th-month pension every December, equivalent to 1-month pension. Ngayon, if in case naman po na meron tayong mga miyembro na ang nabayad less than 120 months contribution prior to semester ng retirement, they shall be entitled to lump sum benefit. So it's either the monthly pension multiplied by the number of monthly contributions paid prior to semester of retirement or 12 times the monthly pension. But we do not usually advise actually our members to file for a lump sum kasi sabi nga po natin kung mahal natin ang ating pamilya, kung gusto natin na may makuha sila kahit na tayo ay kinuha na, no, at least may maiwan tayo para po sa kanila. Kasi once you have filed for a lump sum while you are, sabi nga natin, magre-retire pa lamang para dito sa retirement benefit natin, ang susunod na makukuha ay funeral. Hindi naman po din namin mapapangako na ang funeral ay ibibigay sa inyong pamilya dahil ang funeral benefit will be given for those na nagbayad ng inyong funeral expenses. Okay?